Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan, at swerte. Naway magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig, at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Leo para sa Mayo 28, 2025. Ngayong araw ng Mayo 28, maaari mong maramdaman ang isang malalim at hindi maipaliwanag na pagkasabik sa iyong espiritu, isang tila bulong mula sa kaibuturan ng iyong pagkatao na humihimok sa iyo na kumilos, gumawa, at muling ipamalas ang iyong likas na tapang. May apoy sa iyong dibdib, isang matinding enerhiya na tila handa ng sumabog, at ang pinakamagandang magagawa mo ay ang ituon ito sa mga gawaing makabuluhan. Ito ang panahon upang bigyang pansin ang mga bagay na madalas mong ipagpaliban, ang mga ideyang matagal mo nang naiisip, ngunit hindi mo pa naisakatuparan. Ang sigla na nararamdaman mo ngayon ay hindi lamang basta lakas ng katawan, kundi pati na rin ng isip at damdamin, isang buo at makapangyarihang kombinasyon na kapag ginamit mo ng wasto, ay maaaring magdala sa iyo ng tunay na tagumpay. Sa pagtahak mo sa araw na ito, napakahalaga ng pagninilay. Alalahanin na ang pagkabagot ay may dalawang mukha, maaari nitong hadlangan ang iyong pag-unlad sa pamamagitan ng pag-akit sa iyo sa mga walang saysay na gawain. Ngunit maaari rin itong maging gatong sa iyong malikhaing apoy kung itutuon mo ito sa tamang paraan. Maglaan ng sandali upang tanungin ang iyong sarili, ano ang talagang nagpapasaya sa akin? Ano ang mga bagay na dati kong ginagawa na nagpapasigla sa aking kaluluwa? Sa pamamagitan ng mga tanong na ito, maaari mong muling matuklasan ang mga hilig na minsan mong tinalikuran at bigyan ito ng bagong buhay sa araw na ito. Ngayong araw din ay isang magandang pagkakataon upang tumuon sa iyong mga personal na mithiin, ang mga lihim na pangarap na tahimik mong kinikimkim sa iyong puso. Sa halip na hayaang manatili itong mga imahen sa iyong isipan, bakit hindi mo subukang isulat ang mga ito? Ang pagsulat ng iyong mga hangarin ay hindi lamang naglalabas ng damdamin, kundi isang hakbang din sa pagbibigay hugis sa iyong mga pangarap. Kapag inilagay mo sa papel ang iyong mga layunin, nagkakaroon ito ng higit na realidad at posibilidad. Isipin mong binubuo mo ang plano ng iyong hinaharap, isa-isang hakbang na may layunin at direksyon. Sa mga aral na ibinibigay sa iyo ng buhay ngayon, mahalagang manatiling bukas ang iyong puso at isipan. Maaaring may mga pagkakataong hindi mo inaasahan ang mensahe o inspirasyon mula sa isang tao, pangyayari, o maging sa isang tahimik na sandali lamang. Madalas, ang pinakamatinding paggising ay dumarating mula sa mga simpleng bagay na hindi natin inaakala. Kaya't sa bawat karanasan mo ngayon, maliit man o malaki, hayaan mong lumalim ang iyong pag-unawa. May mga pagkakataon na ang pinakapayak na tagpo ay maaaring magbukas ng pintuan tungo sa higit pang kaalaman, kapanatagan, o pagbabago sa pananaw. Sa emosyonal na aspeto, mararamdaman mong mas malalim kaysa karaniwan ang iyong nararamdaman. Maaaring hindi mo ito maipaliwanag agad, ngunit ang bawat pintig ng iyong damdamin ay tila mas matalim, mas buo, at mas personal. Huwag mong hadlangan ang sarili mong maramdaman ito. Ang pag-iwas sa paglalabas ng damdamin ay maaaring lumikha ng harang sa pagitan mo at ng mga taong nagmamahal sa iyo. Kapag pinigilan mo ang sarili mong magsalita o magpahayag, unti-unti kang nagiging mailap, tila isang bituin na nawawala sa gabi. Ngunit kapag pinili mong yakapin ang emosyon na dumadaloy sa iyong loob, mas malilinaw mo ring makikita ang iyong sarili at ang iyong koneksyon sa mundo. Sa paglaladlad ng iyong damdamin, nagkakaroon ka ng pagkakataong mas lalong mapalapit sa mga taong handang makinig at umunawa. Sa pagharap mo sa mundo ngayon, bitbitin mo ang lakas na likas sa iyong pagkatao. Ang iyong karisma ay isang ilaw na natural na umaakit sa iba, gamitin mo ito upang maghatid ng kabutihan, inspirasyon, at positibong enerhiya sa paligid mo. Hindi mo kailangang maging perpekto, sapat na ang pagiging totoo sa sarili. Sa bawat sandaling lumalakad ka sa landas ng katapatan, mas lalo kang tumitibay. Tandaan mo na sa likod ng bawat pagngiti mo ay isang kwento ng tapang, at sa bawat hakbang mo ay isang patunay na hindi ka sumusuko. Hayaan mong buksan ng araw na ito ang mga pintuan ng bagong oportunidad, mga daanang puno ng potensyal na magbago ng takbo ng iyong buhay. Sa mga aspeto ng buhay tulad ng trabaho, relasyon, at personal na paglago, maaari mong asahan ang mga maliliit ngunit makabuluhang galaw.
Sa larangan ng trabaho, maaring may mga oportunidad na biglang lumitaw, mga imbitasyon, proyekto, o suhestyon mula sa kapwa mo na maaaring magpalawak ng iyong kakayahan. Sa aspeto ng relasyon, ito rin ay magandang panahon upang palalimin ang ugnayan, hindi sa pamamagitan ng magagarbong kilos kundi sa mga tapat na salita at taos-pusong pakikinig. Sa personal na antas, mararamdaman mong lumalago ka, hindi sa labas kundi sa loob, kung saan nagaganap ang tunay na pagbabagong pamatagalan. Ang maswerteng kulay mo ngayong araw ay ginto, kulay ng liwanag, karangyaan, at tapang. Ang maswerteng numero mo ay 8, 12, at 21, mga bilang na sumisimbolo ng balanse, espiritual na pag-unlad, at bagong simula. Ang maswerteng gawain mo ngayong araw ay ang pagsulat ng journal at pagsisimula ng isang malikhain o makabuluhang proyekto, mga gawaing magbubukas ng iyong kaisipan at damdamin sa mas malalim na pananaw. Sa pagtatapos ng araw, maglaan ka ng panahon upang pahalagahan ang iyong sarili. Huwag mong hayaang lumipas ang mga sandali nang hindi mo kinikilala ang mga hakbang na iyong ginawa, kahit pa ito ay tila maliit sa paningin ng iba. Sa bawat araw na ika'y nagsusumikap, matyaga, at totoo sa iyong sarili, ikaw ay nagtatagumpay. At ngayong araw ay hindi naiiba. Magpasalamat ka sa iyong lakas, sa mga leksyon na iyong natutunan, at sa mga damdaming iyong pinayagang lumaya. Tumingin ka sa salamin at alalahanin na ang Leo ay hindi natitinag sa unos, sa halip, siya ay patuloy na nagliliwanag at nagbibigay ng init sa paligid. Sa pagtatapos ng Mayo 28, hayaang magsilbing inspirasyon ang araw na ito upang lalo mong yakapin ang iyong sarili, ang iyong damdamin, pangarap at lakas. Sa bawat hakbang mong puno ng tapang, ikaw ay lumalapit sa mas malinaw na bersyon ng iyong kinabukasan. Magtiwala ka sa proseso, sa unti-unting pagbubukas ng iyong landas, at higit sa lahat, sa iyong sarili. Dahil kahit saan ka mandalhin ng panahon, ang liwanag ng iyong puso ay hindi kailanman maglalaho. Patuloy kang magningning, Leo. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.